emphasize po yung ikapo. Ito po, ang ikapo po ba ay talagang advisable sa gawain? O kung ito po ay advisable, meron po bang Bible verse na magpapatunay? Kung hindi naman po, magtatanong din po ako ng Bible verse para malaman ko po na hindi talaga siya applicable yung ikapo. Kasi ang pagkakaalam ko po, ang ikapo ay sa dating tipan. Pero sa bagong tipan po ay binago na po siya. Yun naman po. Magandang gabi. Salamat kapatid na William sa pagdalo mo. Etong masasabi ko sa iyo. Alam mo, pag-uusapan pera, dapat sa iglesia o sa relihiyon, yung pera na kukolektahin sa tao, utos ng Diyos. Kasi kung hindi utos ng Diyos, lalabas gusto lang ng pastor yun. Sinasabi yan sa Biblia. 56:11 ng aklat ni Isayas. Basahin natin. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Ayon, bawat isa pakinabang ang hanap niyang mga pastor na hindi nakakaunawa na kung tawagin ng Biblia ay mga aso na matatakaw na walang kabusugan. Basahin nga natin sa Cebuano yan, Brad Jerry. Oo, ang mga iro ulitan, sila dili gayud makabaton og igo, og kini mao ang mga magbalantay sa karniro nga dili makasabot. Sila na nagpanlakaw sa ilang kaugalingon nga dalan, ang tagsa-tagsa sa iyang ganansya gikan sa tanang dapit. Tagsa-tagsa sa iyang ganansya. Yan ang mga magbalantay sa kornero, mga pastor nga dili makasabot. Ang tawag ng Biblia dyan, mga iro, ulitan. Sila dili gayod makabaton og igo. Ayun, ang sabi sa Biblia. Basahin nga natin igo. Basahin nga natin sa Kapampangan yan. Wa ting aso mga takola, kapilan man elami ka ating managyo, at deti pastulang malyaring makatalastas, pesinisyalangan king sargandalan, balang metong din kayang pakinabang, ibat king balang silid. Maraming pastor na ganyan, pakinabang ang gusto. Kaya nga nagtuturo na kung ano-anong mga turo wala sa Biblia. Ngayon, pagdating sa ikapo, doon sa tanong ng kapatid, yung ikapo, hindi po batas yan sa panahon natin. Batas yan sa panahon ng mga saserdotes levitas sa panahon ni Moises. Basahin natin po sa isang talata ng Hebreo 7:5. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Yon, ang katotohanan po kapatid, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng pagkasaserdote na tungkulin, yun ang mayroong utos ng Diyos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Hindi kahit kanino Doon sa mga kapatid nilang Israelita, doon sila kukuha ng ikapo. Ayon sa utos ng Diyos sa kanila, yung mga saserdotes Levita. Kaya lang po, pagdating ni Kristo, yung saserdotes Levita, pinalitan na yun. Basahin natin sa 7:12 ng Hebreo. Sapagkat nang palitan ang ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Yan, nung palitan yung pagkasaserdote, kinailangan palitan din pati kautusan. Kaya nga yung kautusan ni Moises, napalitan na po ng kautusan ni Kristo. Basahin natin ang 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sinasabi yan sa panahong Kristiyano, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya inaaring ganap sa lahat ng mga bagay.
na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya yung pong kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano, hindi na po balido yon. Kumbaga sa pera, perang hapon yon. Walang matinong inchik ngayon na tatanggapin yung perang hapon mo pag bibili ka ng siopaw. Wala nun. Yung perang hapon, talagang pera yon. Pero yon para sa panahon ng hapon. Pero ngayon, meron tayong pera. At nung araw nga, si Marcos nag-uutos lahat ng perang walang bagong lipunan, demonetize. Kaya meron akong perang koleksyon, demonetize kasi walang bagong lipunan. Ngayon, nung dumating si Cory, anong bago-bagong lipunan? Tanggalin yan. O, hindi na naman yung pera ni Marcos ang umiiral ngayon. Ganun lang po yan, kapatid. Yung ikapo, batas sa panahon ng pagkasaserdotes Levitas, yung lahi ni Moises. Pero nung dumating si Kristo, pinalitan ang pagkasaserdote. Inalis si Moises sa pagkasaserdote, si Kristo na ang pumalit. Kaya yung batas na kasama nung pagkasaserdote ni Moises, kasamang umalis yon. Pinalitan yon. Ang ipinalit, batas ni Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng sumasampalataya, inaaring ganap sa lahat ng bagay. Sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Bakit? Ano na ba kautusan ngayon? Sa isdos ng Galacia, kapatid na Daniel. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ano po ang kautusan nating tutuparin ngayon? Kautusan ni Kristo, hindi na kautusan ni Moises. Kaya yung pong kautusang nasa pangangasiwa ni Moises, kasama na yung ikapo. Wala na po ngayon yon. Panluloko ng mga pastor ngayon na yan pa ituro at yan ang kolektahin. Alam niyo po ang batas ni Kristo ngayon na isinulat ng mga apostol? Basahin natin ang 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi na po ikapuyang batas sa panahong Kristiyano. Ang ibibigay mo, yung ipinasya ng puso mo. Kung ano yung magaan sa kalooban mo, iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Walang pilitan. Yan po ang nasa Biblia, kapatid. Walang utang. Alam nyo sa Biblia, ang nasa Biblia po talaga sa panahong Kristiyano, magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Huwag mabigat sa loob. Yung pasya ng puso mo, halimbawa ganong kalaki, yun ang legal para sa Diyos. Kung gusto mong lakihan, legal yun para sa Diyos. Kasi yun ang pasya ng puso mo. Hindi naman pinilit ka lang kahit na sino Ayun. Pero para sabihin yung ikapo, hindi po batas ngayon yan, kapatid. Ang batas ngayon, magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Gaya ng ginagawa ng mga unang Kristiyano. Nagbibigay sila sa kanilang sariling kalooban. Basahin natin sa isang talata ng 2 Korinto, Kapitulo 8, at ang bersikulo ay 3. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Tanyo, umabuloy sila sa sariling kalooban. Sometimes, higit pa sa kaya nila, nag-aabuloy sila sa sarili nilang kalooban. Kita nyo, kapatid? Sa sariling kalooban, didikta ng ikapuyan kasi hindi na yan batas sa panahon natin, yung batas sa panahon ni Moises. Yan po ang sagot sa tanong mo, kapatid. Sana naunawaan mo. Okay po, kapatid. May follow-up po ba kayo, Brad Christian? Yung Bible verse po na ginagamit ko sa ikapo, yung sa Malakay po, di ko lang po kabisado yung ano niya, nakalimutan ko po Ano yung... po yun, kapatid?
Nasa Malakias 3Gs. Para sa Israel po yun, hindi para sa atin yun. Basahin natin yung 3Gs ng Malakias. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Salita po ng Diyos yan. Para sa Israel yan, di para sa atin yan. Ang inuutusan dyan, Israelita. Para patunayang Israelita ang kausap dyan, basahin natin ang 4:4. Dyan pa rin sa Malakias. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Tanyo, ang kautusan ni Moises na inuutos kasama na yung ikapo para sa buong Israel yon. Hindi naman tayo Israelita. Tapos na po yung lahi ng Israelita. Tayo ngayon ay mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Kaya yung kautusan ni Moises hindi po para sa atin yon. Yung kautusan ni Moises kasama ang ikapo para sa buong Israel. Yun ang nakasulat po sa Biblia, kapatid. Maraming salamat po, Brother Willie. Maliwanag po. Maraming salamat. Mas maganda po yung nag-aabuloy kayo sa kusa nyo. Kaya lang sa amin, hindi kayo mag-aabuloy. Hindi ho namin tatanggapin kasi pag hindi naman kayo kaanib sa iglesia, hindi kayo nabautismo, hindi kami tatanggap ng abuloy sa inyo. Yun po ang masasabi ko. Salamat po, kapatid na William.